Sa pagpapatuloy ng ating kwento makikita na si Jiang Ting ay kasalukuyang nakarating na sa lugar na makakapagbalik ng nawala niyang bloodline. Ang lugar na ito ay ang tinatawag na The Hillock Ruins. Makikitang may namumuong makapal na ulap sa langit na sa gitna ay naglalabas ng pagkalakas-lakas na kidlat patungo sa lupa habang sa ibaba ay may makikitang mga naglalakihang bato sa gitna ay may bakanteng kalupaan na binabagsakan ng kidlat at nagiging daluyan ng bultahi nito. Ayon sa pinagmulan ng Hillock Ruins ay dahil sa Panlong Mansion at sa sobrang paggamit ng Black Evil Fulu sa digmaan na naging sanhi ng pagkakaroon ng Thunder Tribulation daan-daang taon ang nakalipa. Pagkatapos nun, ang Tribulation at ang mga Divine Soldiers ay bungo ng harang na ipinagbabawal ang paglampas sa harang na ito at kung sino man ang pumasok ay mamamatay. Makikitang ang mga bungo na pinapasukan ng mga pulang salamander na makikita sa loob ng Hillock Ruins ay ang mga taong nagtangkang pumasok dito at hindi nagtagumpay. Habang papasok na si Jiang Ting sa Hillock Ruins ay pinaalalahanan siya ng kanyang tiyo Jiang na kailangan niyang maabsorb ang Thunder Core sa mula sa gitna ng Hillock Ruins sa pamamagitan ng Drago Transformation Formula. Kapag nagawa ni Jiang Ting ang bagay na yon ay maaaring bumalik ang kanyang nawalang bloodline. Muling sinabi ng kanyang tiyo Jiang na ito lang ang paraan para maibalik ang nawalang bloodline. Sinabi ni Jiang Ting sa kanyang tiyo Jiang na napakadelikado pala talaga ng lugar na ito. Napakumkom na lang ng kamay ang ating bida at napasabi na kaya niya ito. Sumagot naman ang kanyang tiyo Jiang na ang tribulation ay sadyang magbibigay sa iyo ng matinding pinsala sa iyong katawan. At maaari pang humantong sa kamatayan pag napasama. Ipinaliwanag pa ng kanyang tiyo Jiang na madami ditong espiritu ng mga namatay, na nahuhumaling sa mga taong nais pumasok sa hangganan at guguluhin ang nais pumasok sa loob ng Hillock Ruins. Sa mga nakalipas na daang taon marami ng cultivator ang nagpunta dito at hindi namatay subalit nakaranas ng paghibirap at ang iba ay nasugatan pa. Sa isang banda makikita ang isang salamander na kinakain ang kanyang kapwa. Sinabi ng kanyang tiyo Jiang Chenkui na hindi niya matutulungan ang ating bida kapag nakapasok na sa Thunder Formation. Tandaan daw ng ating bida na wala nang balikan kapag nakapasok na. Habang lumalakad palapit ang ating bida ay kitang kumakapit sa sapatos ng ating bida ang bultahi na nagmula sa mga kidlat na tumatama sa lupa. Sinabi ng ating bida na hindi siya susuko kahit na ano pa ang mangyari sa kanya. Habang naglalakad palapit ng Thunder Core ang ating bida ay pinaalalahanan naman siya ng kanyang tiyo Jiang na magdahan-dahan lang sa paglalakad. Habang naglalakad si Jiang Ting ay di niya namalayan na may namumuong anino sa kanyang likuran. Binalaan agad ang ating bida ng kayang tiyo Jiang na may lilito na manggugulo sa kanyang mga gagawin. Isang ano-ano ay biglang may nagsalita sa likod ng ating bida at tinawag pa ang ating bida na mahina. Tapos biglang nabuo ang nagsalita na isang espiritu ng namatay sa lugar na ito na susubukang guluhin ang ating bida sa kanyang plano. Sinagot naman ni Jiang Ting ang espiritong nanggugulo sa kanya na kahit ano ka pa, tumayo ka sakin. Hindi mo ako mapipigilan. Tumawa ang itim na espiritong nasa likuran ni Jiang Ting sabay nagmungkahi ito na ipinagyayabang pa ng ating bida ang mga nangyari sa kanya ngayong. Sinabi pa ng itim na espiritu sa ating bida na hindi siya matutulungan ng kanyang kaiabangan na maibalik ang nawala niyang bloodline. Sinabi ng ating bida sa espiritu na wag itong magsalita, dahil gagawin ng ating bida ang lahat maprotektahan lang ang reputasyon ng kanyang ama, na akmang aatakihin ng suntok ang espiritong itim. Tumawa ng malakas ang espiritong nasa harapan ni Jiang Ting at sinabi nito na nararamdaman nito ang pangamba sa puso ng ating bida. Itinanggi naman agad ni Jiang Ting ang sinabi ng itim na espiritu. Sinabi ng itim na espiritu sa ating bida na ang tanging nagagawa lang ng ating bida ay makipag-away sa ibang tao. At sinabi pa na inaaksaya lang ng ating ang pagkakataon na ibinibigay ng kanyang Uncle Jiang. Ayon pa sa itim na espiritu na sinasayang lang ni Jiang Ting ang divine sense kahit ang kanyang ama ay namatay na ay nagagawa pa ring maprotektahan ang ating bida. Kasabay ng paglabas ng malalakas na kidlat. Ayon sa itim na espiritu na pag walang bloodline ang ating bida hindi ito makakasali sa martial arts competition at ang titulo bilang Young Master ay mawawala ng dahil sa ating bida. Sabay tawa ng malakas. Hindi pa nasiyahan ang itim na espiritu at sinabihan ang ating bida na talagang walang silbi. Sa di inaasahang pangyayari biglang nagkaroon ng malakas na kidlat sabay tumama ito kay Jiang Ting. Tapos nabalutan ng usok ang ating bida.
Matapos mawala ng usok na bumabalot sa ating bida ay makikitang wala man lang naging pinsala ang kanyang katawan. Tapos nagsalaysay ang kanyang Uncle Jang ng kapag di mo kinayang mapagtagumpayan ang kidlat ay paano mo pa kayang mapagtatagumpayan ang Thunder Core. Sabay tinanong ang ating bida kung titigil na ba sa kanyang ginagawa. Nagsalita ang itim na espiritu at kinutya ang ating bida na manatili lang itong nasa ibaba at sinabihan pa ang ating bida na para itong pusa. Nagmungkahi naman ang ating bida na hindi niya magagawa ang kahit ano kung walang tulong ng iba. Sinabi pa ng ating bida na kaya siya nakakasurvive ay dahil sa tulong ng kanyang ama. Kinutya naman ng itim na espiritu ang ating bida na wala na itong pag-asa sabay tawa ng malakas ang espiritong ito. Nagsisalita na ang ating bida na parang nalolo moral na ito. Dahil laging nagpapanggap si Jiang Ting na siya karapat-dapat at isang tagapagligtas. Mungkahi pa ng ating bida na ginagawa lang niya iyon para pasayahin ang sarili. Sumagot ang itim na espiritu ng tama ang sinabi ng ating bida sabay tumawa ng pagkalakas-lakas kasabay ng mga malalakas na kidlat sa kanyang likuran. Sapagkat akala niya ay magtatagumpay na siya sa kanyang binabalak. Patuloy pa nitong sinabi kay Jiang Ting na ito ang pinakamalaking pagkakamali ng ama nito. Isang sandali nagkaroon ng malakas na kidlat at tumama ito kay Jiang Ting. Nakapagsalita pa si Jiang Ting ng tama ang espiritu dahil may utang na loob nga daw ang ating bida sa kanyang ama. Sabay pahayag ni Jiang Ting na hindi ako susuko. Dahil si Tio Jiang at ang aking ama ay malaki ang inaasahan sa akin. Bakas sa mukha ni Jiang Chenkyo at ng espiritu ang pagkagulat sa kanilang nasaksihan. Dahil mas lumakas pa ang kalooban ni Jiang Ting at walang kahirap-hirap na inabsorb ni Jiang Ting ang kidlat gamit ang kanyang dragon transformation nang walang natamong pinsala sa katawan. Ayon sa ating bida na humihingi siya ng tawad sa kanyang ama pero ngayon ay mananatili siyang nakatayo at mangangibabaw sa buong mundo. Nagsalita ang naiinis na espiritu dahil hindi niya kayang pahinain ang kalooban ni Jiang Ting sabay nagmungkahi ito na walang hiya ang ating bida para sabihin ang mga salitang yon. Agad namang nagsalita si Jiang Chenkyo na huwag hayaan ang ating bida na guluhin ng espiritu at pumunta na sa Thunder Core para manumbalik na ang noang bloodline ng ating bida. Isang ano-ano ay may napansin silang mga yapag ng paa na papalapit sa kanila. Bakas ang pagkagulat sa naging reaksyon ni Jiang Chenkyo. Biglang nagpakita ang isang kakaibang halimaw. Tinatawag itong The Skyroar Lions. Ang nilalang na ito ay nabubuhay lamang sa pinakagitnang bahagi ng Fire Ice Forest. Napatanong na lang sila kung bakit ito nakarating sa lugar na ito. Ilang sandali ay umungol ng pagkalakas-lakas ang Skyroar Lion, halatang galit na galit ito. Sinabihan ng itim na espiritu ang ating bida na ang parusa sa kanya ay papalapit na. Agad sumugod ang galit na Skyroar Lions patungo kay Jiang Ting. Sa isang banda makikita ang isang batang lion na nakakulong at isang kamay na may hawak na patalim. Nagsalita ang taong ito na ang swerte ni Jiang Ting ay hindi nila inaasahan. Nabigo si Jiang Ting maging ang ama nito na si Jiang Baihe ay nabigo din sa pagpatay kay Jiang Ting. Sabay sabi nito na hindi na siya naniniwala na makakaligtas pa si Jiang Ting sa mga oras na ito. Binuksan ito at kukunin ang batang lion sa loob ng kulungan. Pahayag pa nito na naghanda na siya ng mga assassins na nag-aabang sa libingan ng Jiang family. At ang mga Monaryo weeds na binili ni Jiang ay hinaluan ng tubo ng batang Skyroar Lion. Ang taong may pakana pala ng lahat ay si Jiang Tianlong habang hawak ang batang Skyroar Lion at nakangiti. Ayon kay Jiang Tianlong na ang dugo ng batang Skyroar Lion ay magtutulak sa nanay nitong Skyroar Lion na mabaliw. Sabay sabing pagpipirpirsuhin nito ang ating bida. Itinutok ni Jiang Tianlong ang patalim na hawak sa leeg ng galit na batang Skyroar Lion. Sinabi pa ni Jiang Tianlong na ang family competition ay magsisimula na bukas sabay sabi sa batang Skyroar Lion na wala na itong silbi. Bigla nitong ginilitan ng leeg ang kawawang Skyroar Lion. Umiti naman ng parang demonyo si Jiang Tianlong sabay sabing hindi na makakabalik si Jiang Ting at siya na ang magiging young master. Sa isang banda sa gitna ng kakahuyan sa labas ng Panlong City ay may isang daan na kumakalat ang alikabok at biglang may nagsalita ng bilisan mo pa kapatid, kailangan nating makabalik bago magsimula ang competition. Makikitang may 2 taong nagmamadali sa pagtakbo na ang lalaki ay mukhang puno na naglalabas ng mga bagan sa kanyang katawan para pabilisin ang kanyang pagkilos. Habang pasan-pasan ng lalaki sa kanyang balikat ang isang babae.
Ipinaliwanag ng lalaki na 3 araw na silang tumatakbo ng ganito kabilis para makabalik agad pero ito lang ang bilis na kanyang makakaya. Pinungkahi naman ng babae na sinabihan sila ni Jiang Bao na nasa panganib si Jiang Ting. Kaya nag-aalala ang mga ito sa kalagayan ni Jiang Ting. Ngunit hindi nila alam kung totoo ang balitang iyon sapagkat nawala na sila ng kontak kay Jiang Bao. Sabay sabi ng babae na ngayong narito na sila ay wala ng masamang mangyayari kay Jiang Ting. Ang 2 taong ito ay sina Jiang Zi ang babae at ang lalaki naman ay si Jiang Yang. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo ng mabilis para makaabot sa martial arts competition ng Jiang family. Ayon naman sa lalaki na mukhang puno na naglalabas ng mga bagan sa katawan ay wag na mag-alala si Jiang Zi sapagkat pabalik na sila at wala nang mangyayaring masama kay Jiang Ting. Sa lugar ng Panlong City ay makikita ang arena ng Jiang family. Sa loob ng arena ay may mga taong sabik at nag-aabang sa magaganap na competition. Sa gitna ng daanan ay nakatayo si Jiang Tianlong katabi ang isang lalaki na sinasabi kay Jiang Tianlong na ipinanganak kang may kakaibang lakas at masaya ako na nasa iyong tabi. Habang nakaakbay ang lalaking ito kay Jiang Tianlong nakarangalan niya ito at lagi lang siyang nasa likod ni Tianlong. Ayun dito na ang posisyon sa pagiging young master ay malapit nang makamit ni Jiang Tianlong. Hindi naman sumang-ayon ang ibang kalahok ng Jiang family na nakarinig sa lalaking nagsalita. Mungkahi ng isang lalaki na ang kasalukuyang pinuno ay sobrang nagsusumikap para tulungan ang anak nito na magtagumpay. Pinabalik pa talaga niya ang maraming martial master para lang tumulong dito. Sinabi pa ng isang lalaki na ang kasalukuyang leader ay gustong patayin si Jiang Ting at gawing young master si Jiang Tianlong. Umiti lang naman sina Jiang Tianlong at kasama nitong lalaki at sinabing napakaingay ng mga taong ito. Ang lalaking kasama ni Jiang Tianlong ay si Jiang Chanho tapos sinabi nito kay Jiang Tianlong na wala siyang pakialam basta maging young master si Tianlong at kung sino man ang kumontra kay Jiang Tianlong ay kanyang papatayin. Sinabi pa nito na kung si Jiang Ting lang ay hindi anak ni Jiang Kaifeng ay di sin matagal na niyang pinatay ito. Matapos sabihin niyon may taong sumigaw mula sa eri at sinabing sino ka para gawin yun. Napalingon naman si Jiang Chanho sa narinig. Si Jiang Yang pala ang taong sumigaw tapos tinangkang atakihin ni Jiang Yang si Jiang Chanho gamit ang kanyang mga bagan. Nasangga naman ito ni Jiang Chanho nang walang kahirap-hirap. Agad sinabi ni Jiang Yang kay Jiang Chanho na kung gusto niyong maging young master talunin niyo muna ako. Sinabi ni Jiang Chanho na maares pa rin si Jiang Yang kahit noon pa man. Sabay sinabing si Jiang Zi ay lalong nagiging kaakit-akit at ang puso ko ay bumibilis ang tibok pag nakikita ka. Tinawag namang bastardo ni Jiang Zi si Jiang Chanho at tinanong ito kung sino ito para hindi piliin si Jiang Ting. Sumingit naman sa kanilang usapan si Jiang Tianlong sabay nagmungkahi ito ng, mga kapatid hindi kayo nagsabing nakabalik na kayo. Ginulat niyo ako sa inyong pagdating. Sumagot agad si Jiang Zi na naiinis kay Jiang Tianlong sabay sinabi dito na alisin nito ang mapagpanggap na hipokritong pagmumukha. Dahil alam niya kung ano ang gusto ni Jiang Tianlong. Umiti na lang si Jiang Tianlong sa sinabi ng babae habang nakatakip ang kanyang pamaypay sa mukha at nagsalita ito ng siguro kailangan niyong kausapin si Jiang Ting ngayon. Kung makakabalik pa siya. Sabay tawa pang asar nito. Isang sandali ay tumunog na ang mga tambol hot yacht na magsisimula na ang competition. Sa loob ng arena ay makikita ang pulang entablado na may simbolo ng dragon sa 4 na haligi. Nagsalita ang host at sinabing sa Julong Continent. Ang martial arts ang pinaka-inirerespetong bagay. Ngayong araw ang ating pamilya ay magkakaroon ulit ng family competition. Sabay nagsipagsigawan ang mga taong manunood. Sa gitna ng mga nagsisigawang manunood makikita ang 2 tao na si Queen Duo at ang kanyang lolo na si Liang napasabi na lang ito ng 1,000 spirit stones na napakalaking premyo. Nagsalita naman ang kanyang apo ng, Lolo di ba ayaw mo sa maiingay na lugar, hindi naman iyon narinig ni Liang. Habang ang host na si Jiang Hao ay nagsasalita pinalabas nito ang kanyang bloodline na marmot. Habang binabati ang mga kalahok ng Jiang family na pumapasok sa pagdadausan ng competition.
Nang makapasok na ang lahat sabay ng pagputok ng mga fireworks sa kalangitan. Ipinaliwanag ng host na ang mga batang miyembro ng Jiang family ay naririto at hanggang ipakita ang kanilang kakayahan sa lahat. Karagdagan pa na ang kanilang young master na si Jiang Ting ay nangakong sasali sa competition. Agad namang ipinagtaka ng magkapatid na Jiang Zi at Jiang Yang dahil hindi nila makita ang ating bida. Nagsigawan ang mga manunood at sinabing siguro ay tumakas na ang ating bida at ang isang manunood naman ay sinabing simula na ang competition dahil wala silang pakialam kay Jiang Ting. Tinanong ni Queen Duo ang kanyang lolo kung sa palagay ba nito ay dadating si Jiang Ting. Sumagot naman si Liang na hindi niya alam dahil ang Hilak Ruins ay 2 araw na paglalakbay bago mapuntahan. Siguro daw ay makakarating si Jiang Ting kung lilipad ito. Pero gusto niya na makarating ang ating bida. Sinabi ng host na siguro mahina ang kanilang pagsigaw na pagbati at hindi sapat para magpakita ang kanilang young master kaya ulitin nila ang kanilang pagbati sa young master. Kinamples naman ng isang elder ang lamesa sanay sabing ay importante ang event na ito at mahihinto ng dahil lang sa walang silbing batang yun. Ang elder na nagsalita ay si Jiang Shou ang tumatayong executive patriarch ng Jiang family. Ayon sa kanya si Jiang Ting ay palaging hindi iginagalang ang patakaran ng pamilya Jiang kaya hindi siya karapat-dapat maging young master. Sumang-ayon naman ang isang elder dahil si Jiang Ting ay hindi nagpakita sa importanteng event. Biglang nagsalita ang plastic na si Jiang Qinghe na magintay pa ng kaunting panahon dahil si Jiang Ting parent ang young master. Sinabi din ito sa host na si Jiang Hao na magintay pa. Ayaw namang paawat ang matandang si Jiang Shou at sinabi nito na wag sayangin ang reputasyon ng Jiang family nang dahil lang sa basurang si Jiang Ting. Ayun dito na marami pa namang mga batang karapat-dapat na maging young master. Paliwanag ni Jiang Shou na si Jiang Tianlong ay mas karapat-dapat kaysa kay Jiang Ting na maging leader ng Jiang family. Agad namang sumingit sa usapan ang politics executive patriarch na si Jiang Yu. Mungkahin nito kay Jiang Shou na bilang isang executive patriarch ay wala itong galang sa mga pinagsasabi nito. Sinabi ni Jiang Yu na wala siyang pakialam kahit sino pa ang nasa posisyon ng pagiging young master. Si Jiang Ting ay anak ni Jiang Kaifeng. Dahil dun sa ngayon ay didepensahan muna niya si Jiang Ting. Nagbanta pa ito kay Jiang Shou na kapag nagsalita pa ito ng nakakabastos na mga salita ay papatayin niya ito. Ipinilit pa rin ng matanda si Jiang Shou ang nais niya. Sa isang banda naman ay nagtataka na ang mga manunood sa nagaganap na pagtatalo ng mga elder iniisip nila na baka aalisin na sa pwesto si Jiang Ting sa pagiging young master. Nagpanik naman agad si Jiang Yang sa kanyang narinig na usapan ng mga tao na pasabi ito na sino sila para alisin ang pagiging young master ni Jiang Ting. Pinakalma naman siya ng kanyang kapatid na si Jiang Zi at sinabi nito na hindi tayo sigurado sa mga nangyayari kapag gumawa tayo ng pagkilos ay maaring magdulot ng hindi maganda. Sinabi pa ni Jiang Zi na si Patriarch Jiang Yu ay ang pinakamataas sa mga patriarch at kampi ito sa dating pinuno kaya hindi niya hahayaan na alisan ng titulo si Jiang Ting bilang young master. Nagsisigawan naman ang mga manunood dahil hindi na sila makapag-intay na manalo ng pera sa kanilang pastahan kung sino ang mananalo. Sinasabi nila na wala silang pakialam kay Jiang Ting at gusto nilang si Jiang Tianlong na lang ang maging young master. Ipinagsigawan ng mga tao na si Jiang Tianlong na lang ang gawing young master. Nagalit naman si Patriarch Jiang Yu sa mga naririnig mula sa mga manunood. Nagsalita si Jiang Zi kung ano na ang kanilang gagawin sumagot naman si Jiang Yang na hindi niya alam. Patuloy pang ipinagsigawan ng mga manunood ang pangalan ni Jiang Tianlong. Napasigaw na lang si Jiang Zi na sana ay bumalik ang ating bida. Nagsalita naman si Jiang Tianlong na hindi na yun mangyayari at sinabi pa na ginawa niya ang lahat masigurado lang na patay na si Jiang Ting. Nagalit naman ang dalawang magkapatid sa narinig na dapat daw ay pinatay na nila si Jiang Tianlong noon pa. Tumalon ng mataas si Jiang Tianlong patungo sa entablado sabay nagsalita ito na siya ang magiging young master. Pinagalitan naman siya ng kanyang plastic mapagpanggap na ama tapos sinabi kay Jiang Tianlong na hindi ito ang young master kaya bumaba na iito sa entablado.
Natuwa naman ni Patriarch Jiang Shou sa ginawa ni Jiang Tianlong. Sumagot naman ito sa kanyang ama na makinig ito sa hinaing ng mga tao. Agad naman pumayag ang ama niyang si Jiang Qinghe. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na tinatanggap niya ang posisyon bilang Young Master. Sinabi pa nito na mula ngayon idinideklara niyang siya na ang Young Master ng Jiang family. Ang kanyang kasiyahan ay natapos bigla nang may tumama sa kanyang mukha na isang melon na wasak ito sa kanyang pagmumukha sa lakas ng impact. Na agad niyang ikinatumba. Tinanong naman ng kanyang ama kung ayos lang ito. Agad napatingin ang mga tao sa itaas at napatanong kung Skyroar Lions ba ang kanilang nakikita. Agad namang pinatingin ni Queen Duo sa taas ang kanyang lolo. Sinabi niya na may nakasakay na tao sa Skyroar Lion. Habang makikita na nag-enjoy sa pagkain ng melon si Jiang Ting habang pinapanood ang mga kaganapan sa ibaba. Agad nagmungkahi ang ating bida sakay ng Skyroar Lion na bakit aalisin ang kanyang posisyon bilang Young Master. Natuwa naman ang magkapatid sa kanilang nasal ayan na si Jiang Ting. Nagalit naman ang nagtatakang si Jiang Tianlong kung paano yun nangyari. Nagtaka ito kung bakit napaamo ni Jiang Ting ang Skyroar Lion samantalang napakahirap nitong paamuin. Agad siyang bumaba sakay ng Skyroar Lion. At nakita nilang lahat na si Jiang Ting nga ang nakasakay sa Skyroar Lion. Agad siyang lumakad papunta sa harapan ng mga Patriarch at sinabing hindi man lang ba siya babatiin. Sinabi ni Patriarch Jiang Shou na huli na ang ating bida at hindi na siya ang Young Master. Sumagot naman ang ating bida ng totoo ba? Sabay iniabot ang melon na kanyang pinitas at sinabing wala itong lason. Nang akmang kukunin na ni Patriarch Jiang Shou ang lemon agad namang binasag ng ating bida ang melon sa pagmumukha ng matanda. Sabay sabi ng ating bida na sino ka sa palagay mo? Hindi ikaw ang magdidesisyon kung ako ang Young Master o hindi. Agad namang nakialam ang isang matanda at pinatigil ang ating bida sa kanyang ginagawa. Ang matandang nakialam ay agad sinunggaban ng Skyroar Lion sa takot ng matanda at amba ito at napasabi na lang ng Diyos ko tutulungan mo ako. Agad namang inasar ni Jiang Ting ang matanda at sinabing nasa na ang tapang mo ngayon habang ang Skyroar Lion ay nakapwesto lang sa harapan ng matanda. Sinabi ng ating bida kay Jiang Qinghe na habang siya ay naririto walang sino man ang makakaagaw ng kanyang titulo bilang Young Master. Sinabi pa ng ating bida na dapat nang palitan si Jiang Qinghe sa kanyang posisyon bilang kasalukuyang leader. Hindi naman nagustuhan ni Jiang Qinghe ang mga sinabi ni Jiang Ting. Sinabihan ni Jiang Ting si Jiang Qinghe na hindi niya ipapahiya ito bilang konsiderasyon sa reputasyon ng pamilya Jiang. Mungkahi pa ng ating bida na sana magbago na si Jiang Qinghe. Tumawa naman si Patriarch Jiang Yu sa ipinakitang tapang ni Jiang Ting na para sa kanya ay gaya ito ng kanyang ama na si Jiang Kaifeng. Agad namang lumapit si Jiang Ting kay Patriarch Jiang Yu, nagbigay galang ito sa matanda at nagpasalamat sa pagtatanggol sa kanya laban sa ibang Patriarch.